So mga tol, medyo malungkot na balita po para sa mga fans ni former 3 Division World Champion General Casimero, sapagkat sa latest update po ng ranking sa WBO sa buwan ng September, wala na po sa ranking si Casimero, na drop off na po siya sa buwan na ito. Dati po kasi siyang nasa number 6 spot sa ranking, ngayon nilaglag na po siya, wala na po siya sa top 15 ng ranking ng Super Bantam. So dahil siguro yan mga tol sa mag-iisang taon na siyang hindi napalaban, at umakyat din siya ngayon ng timbang. Pero wag mag-alala ang mga fans, dahil malamang niyan sa featherweight ranking siya mailalagay. Once po kasi natalunin ni Casimero si Kameda sa October 25, pinaplano ng promoter niya na itapat siya kay Luis Nery na number 1 rank ngayon sa WBO featherweight. Kaya yan po ang chance ni Casimero na mailagay siya sa top ranking ng featherweight kapag tuloy-tuloy ang panalo niya. Pangako nga sa kanya ng promoter niya na gagawin siyang 4 Division World Champion. Kaya abangan na lang po natin ang plano ng kanyang promoter. Samantala, nalaglag din po si Karamis Martin sa pagiging number 1 contender sa WBO. Ipinasok na po kasi itong si Junto Nakatani sa ranking ng WBO Super Bantam at pinalitan si Karamis Martin. Kaya si Nakatani na po ngayon ang number 1 contender sa Super Bantamweight division sa WBO. Napunta naman si Karamis Martin sa number 2. Nasa number 3 spot naman po si Marlon Tapales at nasa number 6 si Jerwin Ancahas. Pagdating po sa WBA, inilagay na din po si Junto Nakatani bilang number 1 contender sa Super Bantam. Nakaposisyon na nga po itong si Nakatani dahil yan sa mega showdown nila ni Naoya Inoue na magaganap sa Tokyo Dome sa susunod na taon. Sa kabilang banda naman mga tol, dating promoter ni Casimero na si Masayuki Ito ng Treasure Boxing Promotion nagbigay ng prediction sa laban ni General Casimero versus Yunosuke Kameda. Ayon kay Masayuki Ito, kung ang laban umano ni Casimero at Kameda magaganap sa Super Bantamweight division or 122 pounds, sa tingin niya malakas daw itong si Casimero sa 122 pounds. Pero dahil sa 128 pounds catchweight ang laban nila, hindi daw niya alam kung sino daw ang mananalo. Pero sinabi ni Masayuki Ito na wala daw stamina si Casimero kapag hindi daw na-knockout ni Casimero si Kameda sa 3rd round. Sa tingin daw ni Masayuki Ito, maaari daw magamit ni Kameda ang body blows at posible daw talunin ni Kameda si Casimero. May chance daw si Kameda kapag ganyan ang nangyayari. Interesting umano ang laban na yan, kaya papanoorin daw yan ni Masayuki Ito. Will he beat Cashmero? Yeah, I don't know at all. Well, he shouldn't exchange blows. Cashmero doesn't have much stamina. If he can't beat him in the 3rd round, I think Yunosuke could use some body blows. I think it's totally possible. There's a good chance. Samantala, nagbigay naman po ng prediction si Casimero sa laban ng Naoya Inoue versus Junto Nakatani na magaganap na next year. Sinabi ni Casimero na alam na daw niya kung sino ang mananalo kapag naglaban yung dalawa. Mahihirapan daw si Inoue kay Nakatani, bagamat hindi sinabi ni Casimero kung sino ang mananalo. Batay sa sinabi ni Casimero, tatalunin ni Nakatani itong si Inoue. Pero kapag si Inoue at Nakatani daw ang itatapat sa kanya, tatalunin daw niya yung mga yan. Parehas nga po ng prediction si Casimero at Luis Nery. Sinabi din kasi ni Luis Nery mga tol na tatalunin daw ni Nakatani itong si Inoue. At ganun din siya. Katulad din kay Casimero, sinabi din ni Luis Nery na kapag naglaban daw sila ni Nakatani, easy lang daw para sa kanya ang estilo ni Nakatani. Tatalunin daw ni Nery itong si Nakatani.